at si Jane. Good morning, sir. Magandang umaga, Sander, Jane. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ayan, sir, ang LTFRB po ba ay kasama po ng DOTR na makikipagdialogo po dito po sa Manibela at Piston regarding po dun sa plano nilang magsagawa ng 3 araw na tigil pasada? Okay, una siguro, yung appointment natin kabilang, But nagkaroon na po ako ng briefing kay Chairman Jojo Guadis at yung katanungan na yan, sasama po ang LTFRB dyan dahil public transport siyempre ang sa ilalim ng LTFRB. Opo, pero sa una, sir, ano po ang reaksyon po ninyo nung mag-anunsyo po ang Manibela ng 3 araw na tigil pasada? Next week po ito eh. Siguro, yun, hindi pa tayo natatalaga. Napalitaan nga natin yan at alam naman ni Sander to and the public na tayo yun presidente ng Lawyers for Community Safety and Protection. So, when that was announced, siyempre, pro-commuter po ang aming grupo. We would always, hindi natin kagustuhan na magkaroon ng tigil pasada kasi ang naapektuhan ay mga mananakay. So now that we are officially designated as the spokesman ng LTFRB, siyempre ang ating pong statement on behalf of the agency, of course, ganun din po na since ang mananakay ay maapektuhan, tayo ang ahensya siyempre ayaw po yan. Kaya nga po, the agency will reach out to Manibela and Piston at we will try, or the officials will try na hindi na matuloy ito kasi ang naapektuhan talaga, it's the writing public. Pero alam mo naman to, Sander, na ngayon kasi, not like before, na ngayon napapaghandaan ng pamahalaan to. Nagkakaroon ng mga yung mga sumasalo sa pasahero, from vehicles from the government agencies, local government, napapaghandaan to. And even sa private sector, like for instance, yung mga eskwelahan, they immediately shift to virtual classes. So, ibig sabihin, na-mitigate yung epekto. However, hindi naman pwedeng ganito lagi. So, I think, Sandra, you would agree na, Jane, you would agree na parang nadadalas lagi itong tigil pasada, di ba? Ano ba yung problema? Tingnan natin, ugatin natin yung problema. Para sa ganon, maiwasan na natin itong mga ganito. Opo, at bilang dati rin pong board member ng LTFRB, I'm sure na yung open communication po sa transport groups, sir, ay madali po ninyong maikakasa. Yes, at if I may, Sander, siguro mga 5 o'clock in the morning ay nakausap po natin ang head ng Manibela, si Val Valvera, at si Mar Valvera. Sabi nga natin, let's talk about this first. And receptive naman siya doon. Kailan po yan, sir? Kanina po? Kaninang umaga. Dahil sa isang radio interview, doon nga sa bininyaga po tayo paging spokesman nun sa isang radio program sa mga 4:30 ng umaga, nabalitaan nila na ginawa daw yatang ngayon na instead of next week. Sabi ko, I will check. So, I called Mark. And Mark said na hindi naman. And sabi ko, pag-usapan muna natin ito. Opo. Pero sir, dun po sa natanggap, I mean, yung info na parang baka ngayong araw na ikasa yung tigil pasada, anong oras daw po dapat siya ikakasa? Well, hindi naman po nabanggit noon isang stasyon. Basta yun ang naibalita nila. Kaya tumawag sa akin at sabi ko, tamang-tama, hindi na muna tayo matutulog. Opo. At
Ang sabi ko, what we know through the media, kasi as I said kanina, na katatalaga pa lang naman natin. No? Pero since urgent to, at sabi nga ni Sander, I was a former LTFRB board member, medyo kabisado na rin natin itong problema. Opo. So, meron naman tayong mga personal line dito sa mga taong to. Ang importante, as you said, communication. Opo. At Opo. yung communication na yon ay ginagamit natin para naman maayos. Maayos to. Kasi at the end of the day, ang pinapangalagaan natin dito ay yung mga mananakay. Imagine kung meron nga, di kawawa naman yung mga mananakay, di ba? So, ang importante, the dialogue, as we, makikipag-dialogue o DOTR, that's very good. Yung pong napaka-importante. At yung dialogue, continuous naman po yan. Opo. So attorney, ano po ang naging sagot po sa inyo ni Manibela Chairman Marvel Buena nung kinakausap niyo po siya? Sabi naman niya hindi. Hindi naman. I think meron lang silang isang pagkilos. Mhm. Ba't hindi tigil pasada? Yun ang kanyang sinabi sa akin. You can call him at i-verify niyo yung sinabi ko sa inyo. Mhm. Okay. But Opo. I have my phone with me. I can show it to you na meron akong tawag sa kanya before 5 o'clock in the morning. Opo. Attorney Inton, maraming salamat po sa inyo, sir. At i-congratulate ka ba namin o dagdag yan sa iisipin mo? Alam mo, Sandro, kino-cover mo naman tayo dati. This is not new to us. We take this as part of public service. Ang importante, not like before na ang dala natin LCSP. Ngayon ay we have to be the spokesman of the agency. Meron tayong susundin ng mga polisiya dito. No? We can suggest, why not? Kasi aside from being a spokesman, tinalaga rin tayong special assistant for legal concerns. So, we can also use our maliit natin na nalalaman para makapag-suggest po kung ano ikabubuti po ng relasyon ng ahensya sa mga stakeholders. Okay. Opo. Attorney Inton, maraming salamat po sa inyo, sir.